Sa isang liblib na baryo ng Mulanday ay may natatanging lugar na madalas puntahan ng mga turista na ang gusto ay mapag-isa. Bukod sa tahimik na, ay sagana pa ito sa magagandang tanawin. Perpekto sa mga gusto ng katahimikan para makatakas sa ingay ng syudad. Marami ring mga bundok na madalas akyatin ng mga taong gustong isigaw ang kanilang mga sama ng loob, sa pamilya man o sa mga taong nasa paligid nila. Pero sa kabila ng kagandahan ng lugar na ito, ay marami sa kanila na hindi batid ang panganib na hatid ng nasabing baryo. Walang lumalabas na kwento tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga taong bumibisita dito. May paniniwala na dahil daw ito sa lalaking barumbado na ang pangalan ay Jack. Sinasabing hindi siya nakaranas ng tamang pagmamahal at basta na lang iniwan ng mga magulang sa pangangalaga ng ibang tao. Pinagmalupitan, kaya't lumaking barumbado na palaging nagsisimula ng gulo. May sariling tauhan na madalas mang-api sa mga taong nakatira sa baryo. Pangingikil sa kita ng iba ang hanap buhay ng binatang si Jack, kasama ang mga kaibigang halos kasing edad niya lang na lumaki din sa kalye. Pasado 4:00 ng hapon, makikita na naman ang grupo ni Jack na nakatambay malapit sa arko ng baryo. Binabantayan ang mga taong pumapasok at lumalabas sa lugar upang hingian ng proteksyong lagay. Walang pinapalampas, bata, matanda, o kahit na pati ang pulubi. Ito ang patakarang pinapatupad ni Jack sa lahat, kaya't nasanay na ang mga tao na magbigay na lang ng pera para hindi na masaktan ng mga tauhan ng binata. Pero nang dumating ang isang matandang lalaki na halatang pagod sa mahabang paglalakad, may hawak itong tungkod na kahoy. Nanginginig ang tuhod na parang gutom na gutom, ay nilampasan ang umpukan ni Jack at Magno. "Hoy, tanda! Sandali nga lang. Dumaan ka nga muna rito." Ano ka mo? Bakit naman ako dadaan dyan, Amang? "Wow pare, parang ang hina ng pangunawa. Hindi yata takot sa'yo pare." "Tanda, di mo ba narinig? Lumapit ka muna rito sabi. Kailangan mong dumaan sa pagsusuri ng mga gamit. Anong laman ng bag mo ha?" Pero mga Amang, hindi naman ako magtatagal. Hihingi lang sana ako ng konting tulong sa inyong kapitan. Kailangan ko lang na makakain at tubig na maiinom. "Walang kapitan sa baryong ito. Dahil ako ang batas dito. Lahat ng dumadaan sa arkong to, kailangan dumaan sa akin para suriin at tignan ang lahat ng gamit na dala niya at magbibigay ng lagay sa akin bilang proteksyon nyo sa loob." Nako, Amang, wala talaga akong kapera-pera, maniwala ka. Sige, bigyan mo na lang ako ng pambili ng pagkain. Wala pa kasi akong kain simula kahapon eh. Maawa na kayo. Nagugutom na ako, pakiusap naman. "Anak ng tutsang oo. Ako nga manghihingi, tapos ikaw pa manghihingi sa akin. Tsaka wala akong pakialam sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Matyaga kaming nagbabantay dito para sa lagay ng mga dumadaan. Tapos ikaw, magpapanggap kang nagugutom para diskartehan kami? Aba, pinaglululoko mo ba ako, tanda? Gusto mo bang masaktan?" "Ang lupit, parang lupit. Bagong style yun ah. Hindi yata natatakot sa'yo eh. Ano, banata na natin? Ang lakas mga insulto eh." Huwag naman, Amang. Nakikiusap ako. Kahit tubig lang na maiinom. Malayo pa kasi ang pinanggalingan ko eh. Ibig mong sabihin, dumayo ka pa rito para lokohin kami? Hoy, ikaw ah, huwag ka nang magkunwari. Hindi mo mabibilog ang ulo ko. Akin na mga dala mong pera, pati ng bag mo. Alam kong sa paglalakad mo ng malayo, nagbaong ka ng pagkain. Sige Magno, kapkapan niyo matandang yan. Ayos, tol. May bago na naman tayong biyaya. Maawa na kayo, pakiusap mga Amang. Wala talaga kayo makukuha sa akin.
Wala akong pera. Wag niyo kunin ang bag ko, sandali. Abay, ibalik niyo yan. Antigas, par! Bugbugin na natin to, nakakainit ng ulo eh. Masyado na tayong pinahihirapan eh. Ano ba? Ibibigay mo ba o hindi? Pinapahiya mo ako sa mga tauhan ko ah. Baka naman gusto mong ipabugbog muna kita bago mo ibigay ang hinihingi ko. Alam kong may laman yan. Pakiramdam ko, may itinatago ka sa loob ng bag mo. Kaya siguro ayaw mong ibigay. Maniwala ka. Wala talaga akong maibibigay sa inyo. Maawa naman kayo sa akin. Pagkain lang naman ang kailangan ko kahit tubig lang. Tumahimik ka, tanda. Tama na ang arte mo. Ang bag mo lang ang kailangan namin at wala kaming pakialam sa kailangan mo. Kung ayaw mong lumabas sa baryong ito na pantay ang mga paa, magbigay ka sa amin ng pera. Par! Balasahin na natin ang matandang to. Kating-kati na ang kamay ko eh. Parang gusto ko na manapak eh. Sandali. Hinay-hinay ka lang. Tawagin mo muna mga kasama natin. Kala mo tanda ah. Sige. Para mabigyan na ng leksyon ng matandang to. Inuubos na talaga ang pasensya ko eh. Baka mamaya magdala pa ng kamalasan to, madamay pa ako. Isang senyas lang ng daliri ni Jack sa mga tauhan niya. Agad na pinagtulungang hawakan sa tag-isang braso ang nagpupumiglas na matanda. Halos buhatin ito para lang makuha ang bag. Maawa na kayo. Wag! Bitiwan niyo ang braso ko. Matanda na ako. Nasasaktan ako, mga abang. Tama na! Hindi ka masasaktan kung ibibigay mo ng maayos ang kailangan ko. Nanggigigil na hinawakan ni Magno ang buhok ng matanda at inalis ang suot nitong salakot para itingala ang muka paharap kay Jack. Weh! Ang baho ng matandang to, pare! Parang nanggaling sa imbornal. O ikaw, tanda, masyado mo naman yatang ginalingan ng pagkukunwari. Wala na yung epekto sa amin. Lumang style na yan. Pakiusap. Problema ko rin ang pera para pabili ng pagkain. Wala akong pakialam. Pare-pareho tayo may problema. Sige na, balasahin nyo na ang matandang to. Nakangising inundayan ng suntok ni Magno ang matandang lalaki, kasabay ng iba pang mga tauhan ni Jack na nakikisuntok na rin sa matandang dayo. Bumagsak sa mabatong kalsada ang matanda, na pilit inihaharang ang braso sa buo nitong muka. Ang may 24 na taong gulang na si Jack ay nakakunot ang noo na sinusuri ang laman ng bag ng matanda. Napansin niyang puro bote lang ang nakalagay sa loob nito. May laman na iba't ibang kulay na likido na sa tingin niya ay langis. Muli niyang sinulyapan ang matandang lalaki na halos umangat ang paa sa lupa dahil sa tinatamong suntok mula sa mga tauhan niya. Imbis na maawa, ay nakaramdam ng pagkadismaya ang binata dahil wala siyang nakuwang pera. Pabalibag niyang ibinato ang bag sa lupa, saka pinanood ang pagpapahirap ng mga tauhan niya sa matanda. Kaya naman, ang kaguluhang yun ay umagaw sa atensyon ng mga taong nakatira roon. Sa isip nila ay may bago na namang laruan si Jack. Galit at inis ang makikitang bakas sa mukha ng mga taong walang magawa sa kasamaan ng binata. Bugbog sarado ang aabutin sa sinumang mangangahas kalabanin ang grupo ni Jack. Ano pang hinihintay niyo, Pasko? Kapkapan niyo na ang bulsa ng matandang yan. Walang laman ang bag niya. Halos mahubaran ng damit si Lolo Pancho sa pagkapkap sa bulsa nito ng mga tauhan ng binata. Kahit nakahandusay sa lupa at duguan ng matanda, ay hindi pa rin ito tinigilang saktan ng mga tauhan ni Jack. Tama na pakiusap. Wala kayong pang-aawa. Magbabayad kayo. Sisigilin din kayo ng karma. Anong sabi mo, tanda? Kahit napatayin niyo ako, wala kayong makukuha pera sa akin. Kaya tama na. Nakikiusap ako. Pakawalan niyo na ako. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Lolo Pancho, ay hindi pa rin ito tinigilan ng mga tauhan ni Jack. Halos sumara na ang kaliwang mata ng matanda habang nakahiga sa kalsada.
Maririnig ang maihinang daig na pilit hinahawakan ang tungkod. Sa paligid naman ay ang mga taong umiiyak dahil sa awa nila kay Lolo Pancho. Nilapitan ni Jack ang nakahigang matanda. Iniabot ng isa sa mga tauhan niya ang pitakang nakuha nito sa bulsa ni Lolo Pancho. Sa sobrang inis ay dinakot ni Jack ang ulo ng matanda at itiningala sa langit. Kung wala ka talagang pera, tanda, para saan ang pitakan to, ha? Alik mo sa akin yan. Pakiusap, Amang. Walang laman na pera ang pitakang yan. Ang ayoko sa lahat ay ang pinaiinit ang ulo ko. Magbibigay ka rin naman pala eh. Pinatagal-tagal mo pa. Paniguradong may laman ng pitakan to. Kaya nagpabugbog ka pa para lang dito. Sige, itayo nyo na ang basurang to. Itapon nyo sa labas ng baryo. At kapag lumaban, patahimikin nyo. Ibaon o kaya ihulog nyo sa bangin. Bahala na kayo. O paano ba yan, tanda? Babay na! Ang pitaka ko! Ibalik niyo sa akin ang pitaka ko! Mapapahamak ka! Kapag umabot yan ng hating gabi sa mga kamay mo! Abat, bilib din talaga ako sa diskarte ng matandang to eh. May lahi pa yatang aswang. Sige na, ilayo nyo na matandang yan at naaalibadbaran na ako sa itsura niyan. Habang kinakaladkad ng mga tauhan ni Jack ang matanda, ay kinalug-kalug pa niya ang pitaka malapit sa kanyang tenga. Sumisigaw ang matanda ng paulit-ulit, napilit hinihingi ang pitaka. Tila bingi naman si Jack sa lahat ng pakiusap ng matanda. Mabilis niyang isinilid ang pitaka sa kanyang bulsa. Saka nakangiting habol ng tingin ang papalayong mga tauhan. Hindi totoong walang laman na pera ang pitaka dahil may nakapa siyang bilog sa loob. Maya-maya pa ay may biglang lumapit sa kanya. Isang maskuladong lalaki na konti lang ang taas sa kanya. Sa kamay nito ay merong isang bungkus ng perang papel na pilit inaabot sa kanya. Baka sa mata ng lalaki ang tinitimping galit na parang konting pagkakamali lang ay malapit na siyang suntukin. Tanggapin mo na ang bayad ko para sa buhay na matandang pinapahirapan mo. Pabayaan niyo siyang mabuhay. Hindi ikaw may-ari ng baryong ito. At sino ka naman? Kilala mo ba ako? Kilalang kilala kita. Kaya nga binabayaran ko sa iyo ang buhay ng matanda. Yan! Kung lagi bang ganyan, di magkakasundo-sundo tayo dito. Magno, sabihan mo ang mga tauhan natin. Huwag na nilang sasaktan na matanda. Bayad na ang buhay nun. Agad na tumakbo si Magno para sabihan ang mga kasama. Kaya naiwan naman si Jack na akma na sanang tatalikod sa lalaking nag-abot ng pera sa kanya. Nang bigla itong nagsalita. Ay araw din ang mga katulad mo. Hindi ka na naawa sa matanda. Nagpantig ang tenga ni Jack dahil sa narinig mula sa lalaki. Para bang uminit ang kanyang pakiramdam na gusto niya itong suntukin. Mas lumapit pa si Jack sa mukha nito. Ano ka mo? Tama ba narinig ko? Bago nagsindi ng sigarilyo si Jack sa harapan ng lalaki, nang maipon niya ang usok sa kanyang bibig, ay ibinuga naman niya sa mukha nito. Ni hindi ito naubo at kumurap ang mga mata sa makapal na usok na pumasok sa ilong nito. Sa halip, matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya na lalong nagpainit sa ulo ni Jack. Ulitin mo ang mga sinabi mo. Alam mo bang mabilis uminit ang ulo ko kapag nakakarinig ako ng salitang medyo masakit sa tenga? Matanda lang ang kaya mong bubugin, hayop ka. Ang sarap mong patayin ng dahan-dahan. Tatandaan ko ang mukha mo at pagsisisihan mo ang pagiging barumbado mo. Naramdaman ni Jack ang pagdating ni Magno at ito na mismo ang sumagot sa lalaking nakatayo pa rin sa harap niya. Wow pare! Ang lupit naman ng banat ng isang to. Pambida ang datingan na. Ano? Patitikibin na ba natin ang pampainit ng katawan? Hindi. Huwag muna. Para kasing may maipagmamalaki. Kakarmain din kayong dalawa. At kapag dumating yun, pagsisisihan ninyong nabuhay pa kayo
Hindi porket tinanggap ko ang perang binigay mo, ay may karapatan ka ng pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi na nga nakatiis si Jack. Binigwasan niya ng malakas na suntok ang lalaki sa muka. Bumagsak naman ito sa lupa, habang sapo ang nasaktang labi. Sumilay ang matalim na titig nito, na diretsyong nakatingin sa mukha ni Jack. Sa susunod na pagkasalitaan mo ako ng ganyan, manghihiram ka na talaga ng mukha sa aso. Matutulad ka sa ginawa ko sa matanda kanina. Ipapatapon kita sa labas ng baryo at lalangawin ang katawan mo hanggang sa pagpiestahan ka ng mga langgam. Si Raulong to, magpasalamat ka wala ako sa mood para maglaro ngayon. Kaya kung wala ka rin namang kakayang lumaban, tumahimik ka na lang. Ano par, gusto mo ba ako na bumanat dito para sa'yo? Alam mo, matagal ko nang nakikita ang lalaking to na patay ang sunod sa atin eh. Mukhang minamatyagan tayo eh. Markaan mo na nga ang pagmumukha ng lalaking to. At sa susunod na magkikita kami, patitikim ko na sa kanya ang galit ko. Ito yung lalaking nakatira sa gitna ng kagubatan, tol. Malapit sa pataniman ng mga tubo. Siya si Gusting, ang tauhan ni Mang Isagani. Yun ang papabalitang tatakbong kapitan sa baryong to. Tatakbo lang pala eh. Pero kala mo kung umasta parang hari na agad. Hoy, ito tatandaan mo ah. Kapag dumating ang araw na magkakaharap ulit tayo, sisiguraduhin kong ikaw ang tutumba at hindi ako. Sa katibayan ka mo ng kapitan mo. Baka hindi niya ako kaya. Magkasama ko pa kayong walisin palabas sa baryong ito. Hihintayin ko ang araw na yon. Pagsisisihan mo na nabuhay ka pa. Hindi ako natatakot sa'yo. Kaya huwag kang masyadong mayabang. Baka pag nagkaharap tayo, umatungal ka ng iyak sa sobrang takot. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako tinataasan ng balahibo sa mga sinasabi mo. Wala akong kinatatakutan. Pare, talagang tumutulo ng laway ko rito. Kating-katin ang kamay ko. Gusto ko nang basagin ang pagbumukha ng lalaking yan. Utok ka talaga sa buho. Palibasa'y tinapong ka ng mga magulang mo. Dahil hindi nila matanggap na nagkaanak sila na katulad mo. Isang halimaw na basura. Patay kang bata ka! Tuluyan nang nawala ang pagtitimpi ni Jack kay Gusting. Niluhuran niya ang tiyan ng lalaki at walang awa niyang pinagsususuntok ang mukha nito. Hindi pa siya nasiyahan at tumayo pa siya at pinagbababayo niya ng sipa ang dibdib ng lalaki. Dumukot si Jack sa kanyang bulsa, saka inilabas ang perang iniabot sa kanya ni Gusting bago muling yumuko at pilit na binubuka ang bibig nito. Oh, ayan! Kainin mo ang pera mong hayop ka! Sayo-sayo na yan! Pilit na isinasara ni Gusting ang bibig nito habang nasa labi ang perang pinagduduldulan sa kanya ni Jack. Kaya't muling sinuntok ni Jack ang sikmura ng lalaki. Sa pagbuga ng hangin ni Gusting, ay mabilis niyang ipinasok ang hawak na pera sa bibig nito. Saka muli niyang pinagsusuntok sa muka. Pagkatapos ay dinuraan pa. Ganun siya magalit. Hindi niya nakokontrol ang kanyang sarili dahil naaalala niya ang pambubugbog ng mga taong umampun sa kanya. Hinayaan lang ni Magno at ng mga tauhan nito na bugbugin ang kawawang lalaki dahil hindi naman nila pwedeng pigilan ito dahil kilala nila ang ugali ni Jack. Basag-basag ang mukha ng lalaki, putok ang kilay at umaagos ang dugo sa lupa nang tigilan ni Jack si Gusting. Pahilapang inayos ni Jack ang nagulo niyang damit bago tumayo. Halos hindi makagalaw ang lalaki sa dami ng tinamo nitong suntok sa muka at katawan. Naramdaman ni Jack ang pananakit ng kanyang kamay na hinilot-hilot pa ng mga tauhan sa harap ng nakahandusay sa lupa na si Gusting. Par, napuruan mo yata. Tama lang sa kanya yan, para magtanda. Magpasalamat siya at nagbigay siya ng pera sa akin. Bayad ang araw niya ngayon. Kaya lang, pumasok na sa tiyan niya ang pera. Iginala ni Jack ang kanyang paningin sa mga taong nakatingin sa kanya. Saka muling nagsalita habang ang mga kamay ay nakaturo sa katawan ni Gusting. Nakaangat ang kanyang muka na parang nagmamalaking may isa na naman siyang tao na sinaktan. Napapaatras naman ang mga taong mas lalong natatakot kay Jack. Kayong lahat! Makinig kayo!
Kapag nakialam pa kayo sa ginagawa ko, matutulad kayo sa lalaking to. Wala akong sasantuin sa inyo, kahit sino. Lahat ng hahadlang sa akin papatayin ko. Kaya habang maaga pa, mag-isip na kayo. Ako ang may hawak sa buhay nyo. Naiintindihan nyo ba? Sabay-sabay na tumango ang mga tao bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Jack. Walang nangangahas kalabanin si Jack, maliban sa mayamang si Mang Isagani na nabalitaan niyang tatakbo bilang kapitan. Sa huli ay mapipilitan din ang mananalong kapitan na bumaba sa pwesto dahil Jack, napapahirapan ito ni Jack kasama ang mga magiging tanod nito. Matalim ang tinging sinulyapan ni Jack ang nakahigang si Gustin. Bago niya ito tuluyang iniwanan, ay nahagipan ng kanyang mga mata ang malapad na pagkakangiti ni Gusting. Para bang hindi halos nito iniinda ang pagputok ng kilay at labi nito. Sa halip ay mabilis pa itong tumayo at nakaliyad ang dibdib, na sinalubong ng tingin ang mga titig niya rito. Sa kanya to iniwanan at binagtas ang daan papunta sa gitnang kagubatan para doon hintayin ang iba pa nilang mga kasama. Habang naglalakad sa masukal na damuhan sina Magno, Jack at 4 nilang kasama, ay biglang naalala ni Jack ang pitakang nasa bulsa. Inilabas niya yon sa kamatagal na pinagmasdan. Dala ng kuryosidad saka kung ano ang laman ng pitaka. Dahan-dahan niyang hinawakan ang tali para sana buksan ito, pero biglang sumingit si Magno. Hanep ah! Talaga palang may pitaka ang matandang yun. Buksan mo na pare, para masilip na natin kung magkano ang laman. Sandali, ikaw talaga masyado kang atat eh. Dinadahan-dahan ko pa nga ang pagbubukas. Kumbaga'y pinipintahan ko. Alam mo namang wala nakakaligtas sa bagsik ko eh. Hindi pwede sa akin ang katigasan ng ulo na matandang yun. Sige na pare, tingnan na natin. Di na ako makapaghintay eh. Batay kasi sa reaksyon ng matandang yun. Tingin ko, mahalaga sa kanya ang bagay na nasa loob ng pitaka eh. Baka dyan na tayo yaman pare. Baka... Teka, anak nang, bakit parang nag-iisa lang ang laman? Binilisan ni Jack ang pagbubukas sa pitaka ng matanda, sa kasabik na makita kung ano ang laman. Huminto pa sila sa paglalakad. Pagdukot niya sa loob ng pitaka, ay dismayado siyang napatingin sa kulay puting bato na parang may nakaukit na malakatol sa gitna. Bilog din, pero halatang walang silbi. Walang halaga na kahawig sa itsura ng buhay na bato. Anak ng kumago! Ano to? Isang walang kakwenta-kwentang bato to ah. Naisahan ako ng matandang yun ah. Pag talagang inaabot na naman ang kamalasan oo. Nakakainis. Mapapatay ko talaga matandang yun. Patingin nga pare. Para mapapakinabangan naman natin to ah. Paano? Kung may ginto pala sa loob ng bato na to, na mas malaki pa ang halaga kaysa sa inaasahan natin. O di naman kaya eh, pampaswerte para magkapera. Yung ba parang anting-anting pare? Pero, hindi ganito ang itsura ng batong may lamang ginto. Isa pa, hindi to pampaswerte, kundi may dalang kamalasan. Kita mo na nangyari sa atin? Nasaktan na ang kamao ko, wala pa tayong kinita ni isang kusing. Ang mabuti pa, itabi ko na muna to, at kapag nagkita ulit kami ng matandang yon, ipapalunok ko sa kanya ng buong-buo ang batong ito. Anak ng putyaw. Pera na naging bato pa. Literal na bato talaga. Parang gusto kong magwala. Ngayon lang ako pumalpak sa lecheng matandang yun ah. Hey! Tabi nga! Nakakabwisit! Hindi matanggap ni Jack ang laman ng pitaka, kaya sa sobrang inis ay pinagsususuntok niya ang bawat halamang madaanan nila. Dito niya ibinuntun ang galit. Sa tindi ng nararamdamang inis, maging ang madadaanang mga puno ay pinagsususuntok niya sa katawan. Nagkikiskisan din ang kanyang mga ngipin, dala ng panggigigil niya sa mga nangyari. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang lumang kubo. Naghintay sila sa pagdating ng iba pa nilang kasama, pero sumapit na ang gabi, ay wala pa rin ang kanyang mga tauhan. Bagay na mas lalong nagpatindi sa init ng ulo ni Jack. Ano? Wala pa ba mga tauhan natin?
Anak ng putya naman oh. Nabulilyaso na naman yata. Pati ba yung mga inutusan ko magtaboy sa matanda wala pa rin? Mauubos na tayo ng lamok dito ah. Teka lang Jack, maghintay pa tayo ng ilang oras. Baka naman tinatapos pa nila ang mga inuutos mo. Saka malay mo, di ba? Kung wala silang dalang ilaw, masyadong madilim ang paligid eh. Baka sabay-sabay na silang pupunta rito. Ano bang klaseng katwiran yan? Maliwanag ang sikat ng bilog na buwan. Tignan mo nga maigi. Anong madilim dyan? Ang mabuti pa, ganito na lang. Ipasundo mo na lang sa ibang tauhan natin. Alam mo naman na ayaw ko sa lahat ay yung pinaghihintay ako. Mas lalong umiinit ang ulo ko eh. Magsasalita pa sana si Magno para magtawag ng mga tauhang susundo sa mga kasamaan nang bigla silang nakarinig ng malakas na kaluskos sa paligid. Parang nagdudukal ng lupa. Napatayo si Jack at nakiramdam sa naririnig na ingay mula sa labas ng kubo. Tignan niyo nga kung anong ingay na yun. Ganitong mainit ang ulo ko. Baka basagin ko pang pagbumuka ng magtatangkang manakot sa atin eh. Hindi nila yung gagawin sa atin, pre. Takot lang nila sa'yo. Talaga may naririnig din ako kakaibang tunog mula dito. Sa simoy ng hangin, pre. Di ba naaamoy? Mabaho at masakit sa ilong. Baka asong gubat lang na may hinabol na hayop para kainin. Nagsipagtayuan ang mga balahibo sa katawan ni Jack habang palakas ng palakas ang naririnig nilang ingay. Hindi na nga siya nakatiis na hindi lumabas para tignan kung ano nga ba talaga ang ingay na kanilang naririnig. Maya-maya pa ay biglang sumigaw sa may bandang kakahuyan. Boses ng mga lalaking takot na takot. Kasunod ang pag-alulong ng mabangis na hayop na nagpalipad sa mga ibong natutulog sa mga puno. Anak ng kumag! Mga tauhan natin yun ah! Tara Magno! Puntahan natin! Mabilis silang tumakbo para tignan ang mga nagkakagulong kasamaan. Pero ganun na lang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita nila ang nadatnang eksena. May mga nilalang na nakatayo. Hawak ang mga putol na katawan ng tao. May nakita rin silang gumagapang na lalaki. Humihingi sa kanila ng tulong. Pero dinampot ito ng halimaw. Saka kinagat sa leeg hanggang sa tiyan. Parang gutom na gutom sa karning nakahain sa harapan nito na umaangil pang sarap na sarap sa lasa ng karne ng tao. Paring Jack, anong klaseng nilalang yan? Isang taong bayawak na ang ulo'y sa aso. Diyos ko po, pinatay nila ang mga tauhan natin. Sira ulo ka ba? Bakit akong tinatanong mo? Pareho tayong walang alam dyan. Sa takot ng apat na tauhan ni Jack na nakatayo sa kanilang likuran, ay nauna na itong kumaripas ng takbo. Habang ilang beses pang nadadapa sa lupa na walang tigil sa pagsigaw. Pero hinabol ito ng mga halimaw at isa-isang pinagdadampot. Sa kanilang takan ang mga katawan na parang kumakain lang ng hayop sa gubat. Mas lalong nagimbal sa kinatatayuan sina Magno at Jack nang humarap sa kanila ang pinakapinuno ng mga halimaw. Nakangisi itong naglalaway, nakabuka ang bibig, saka kinagat ang leeg ng kaawa-awang tauhan ni Jack. Maging ang paghawak nito sa putol na braso ay pasubsob na nilantakan at ibinato sa kanila ang kalahati. Patakbong umatake ang mabangis na nilalang papalapit sa kanila, habang makikita sa mukha ng halimaw ang tadtad nitong mga sugat sa mukha. Mula sa mga biktimang sumubok lumaban para iligtas ang sarili nilang buhay. Nabigla si Jack sa pagsulpot ng aswang sa kanilang harapan. Mabilis silang tumakbo papalayo. Hindi na halos dumapat ang kanilang mga paa sa lupa. Hinahabol pa rin nila tayo, pare! Ayaw nila tayong tantanan! Anong gagawin natin? Lintik lang walang ganti. Papatayin ko ang mga halimaw na yan. Pinatay nila ang mga tauhan ko. Magbabayad sila! Kahit hinahabol ng halimaw sina Jack at Magno, ay wala pa rin tigil sa pagmumura si Jack. Hindi niya matanggap na tumatakbo sila ngayon dahil sa takot nila sa halimaw. Idagdag pa ang tila pangaasar nitong pag-atungal na parang nagmamalaki na ito ang hari ng kagubatan. Sinikap ni Jack na makahanap ng kahoy panghampas sa aswang pero wala siyang nakita. Napahinto sila sa pagtakbo
nang bigla silang nilundagan ng aswang. Pasadsad ng mga paa na humarang ang nilalang sa kanilang unahang daan. Ang malaaso nitong muka ay may kulay pulang mga mata. Nakakapanindig ng balahibo ang sanga nitong dila na halos 2 dangkal ang haba. Ang tenga nitong mataas pa sa ulo ay nakadagdag sa nakakatakot nitong itsura. Kasabay ng paglabas ng malalagari nitong mga pangil. Habang ang mga kamay naman na dipang-dipa ay may matutulis na kuko sa daliri. Ang tiyan nito na parang balat ng bayawak ay halos umabot na sa lupa. Ang buntot ng halimaw, Magno. Parang may nakalitaw ng mga tinik. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang nilalang. Mula sa kanilang harapan ay kitang-kita ni Jack ang paghampas ng buntot ng halimaw sa iba pa nilang mga kasamahan. Dinampot ng aswang ang nakadapang lalaki. Saka ipinakita kina Magno at Jack kung paano nitong nilapa ang katawan ng biktima. Umagos ang dugo sa braso ng taong bayawak. Saka dinilaan nito ang nabutas na liig ng lalaki na parang sarap na sarap sa lasa nito. Ilang minuto ang lumipas ay hinati ng nilalang sa 2 ang katawan ng biktima. Pati na ang lamang loob ay nilantakan nitong nilakasan pa ang pagmuya. Halimaw ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Kaya habang maaga pa umalis ka na sa harapan ko! Dahil kung hindi, papatayin kita! Kahit na ano pang ipakita mo sa aking kahayupan, hindi ako tataasan ng balahibo sa'yo! Hindi kita aatrasan! Umalingaw-ngaw ang malakas na pag-ungol ng halimaw na parang tunog ng asong nauulol. Kasabay ng pagtingala nito sa langit at paglapa sa natitirang katawan ng lalaki. Pinutol nito ang ulo ng biktima sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg. Habang ang mga tumutulong dugo ay ipinangpaligo nito sa kanyang katawan. Nakangising sinasambot ng bibig ang pumapatak na kulay pulang likido. Kasunod ng pagwakwak nito sa dibdib ng biktima. Pare, hindi siya bastang hayop, kundi isang mabangis na halimaw. Mas mabangis pa sa mga hayop. Ayoko na, pare! Umalis na tayo rito! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Dala ng matinding takot ni Magno, tumakbo na itong papalayo kay Jack. Wala itong tigil sa kakasigaw habang nagpapa-ekis-ekis sa daan. Naiwan si Jack na nakatulalang nakatingin lang sa ginagawa ng halimaw sa kanyang biktima. Pagkatapos na pagluray-lurayin ang katawan ng lalaki, ay malakas na ibinato ng halimaw ang ulo ng biktima sa kinatatayuan ni Jack. Nakadilat ang mga mata ng pugot na ulo. Bakas ang matinding paghihirap sa sakit ng paglapa sa katawan nito. Habang ang muka ay may bahid pa ng dugo na nakalabas pa ang dila. Akma na sanang tatakbo si Jack pero mabilis siyang nilundagan ng aswang. Dinakot ng nilalang ang mga braso ni Jack. Walang kaabog-abog na bigla siya nitong kinagat sa balikat na may kasama pang pagwasiwas ng ulo na parang aso. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Kahit na anong gawing pagpupumiglas ni Jack, hindi niya magawang makaalis. Maigpit ang pagkakakapit ng kamay ng halimaw sa kanyang braso. Bumaon ang pangil nito sa kanyang kalabnan. Ramdam na ramdam niya ang sakit na walang kapantay na kirot. Sapat na para mawala ang kanyang tapang at napalitan ng matinding takot. Ilang beses niyang pinagsususuntok ang muka ng halimaw gamit ang kanyang kamao. Pero hindi nito iniinda ang bawat pagtama ng kanyang suntok. Sa halip, mas ibinaon pa ng nilalang ang pangil nito sa kanyang balikat. Ni ayaw gumana ng utak niya dahil sa pagragasa ng matinding sakit mula sa sugat niya. Pagkatapos ng ginawa ng aswang na dardaro kay Jack, bigla siya nitong binuhat at ibinato sa malaking puno ng santol. Halos mapaigik siya sa sobrang sakit ng pagtama ng kanyang likod sa matigas na katawan ng puno. Maging ang paghuni nito ng malakas na alulong ng aswang ay parang kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib. Lalo pa at pagbagsak niya sa lupa ay muli siyang nilapitan ng galit na halimaw. Binuhat siya at ibinatong muli sa kasamahan nitong dardaro. Para siyang bola na pinagpasapasahan ng mga bagong dating na aswang. Saka muling kakagatin sa braso na ang pangil ay parang barena
sa pagbaon sa kanyang kalamnan. Tanging mahihinang ungol na lamang ang maririnig na tinig sa boses ni Jack. Doon niya lang napansin si Magno. Muli itong bumalik para iligtas siya. May hawak na kahoy ang kanyang kaibigan at pinaghahampas nito ang ulo ng halimaw na may tangan sa kanya. Pare! Lumabag ka! Kaya mo yan! Dukutin mo ang kanyang mga mata! Gamit ang daliri mo! Para hindi niya tayo masaktan! Bilisan mo! Pagkasalita ni Magno ay malakas na muling pinagpapapalo nito ang aswang gamit ang kanyang kahoy. Kasabay nun ang pagdukat ni Jack sa mga mata ng nilalang na abala sa pagkagat sa kanya. Kaya naman, nabitiwan siya ng dardaro habang tinatakluban ng palad ang mga mata nito. Humihiyaw ang halimaw sa sobrang galit. Nagwawalang iwinasiwas ang mga kamay na pilit siyang inaabot. Bumelo si Jack ng sipa na tumama sa tiyan ng aswang. Pati nga lang umalulong ang dardaro dahil sa galit. Sinamantala ni Jack ang pagkakataon na yon para makaganti sa halimaw. Inagaw ni Jack ang kahoy kay Magno. Sa kaubod lakas niyang pinagpapapalo ang ulo ng dardaro na nakatayo pa rin sa kanilang harapan. Nang bumagsak sa lupa ang aswang, ay mabilis na tumakbo sina Magno at Jack papalayo sa lugar na yon. Nagulat na lang silang dalawa nang biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isa pang halimaw. May kakayahan ang dardaro na maghukay sa lupa gamit ang matutulis nilang mga kuko. Gumagapang ito sa ilalim para umatake sa mga biktima. Kaya't sa muli nilang paghaharap ay bigla nitong sinunggaban ng kagat si Magno. Napasigaw sa sakit ang kaibigan, kaya't pinagpapapalo niya ang maselang parte ng katawan ng aswang. Namimilipit sa sakit na natumba ito sa lupa. Magno! May tama ka sa balikat! Igaganti kita sa halimaw na yan! Teka, parwag na! Tumakas na lang tayo! Hindi natin siya kaya! Halimaw ang kalaban natin! Huwag na muna natin pairalin ang tapang! Hindi masamang umatras sa laban, pare! Masyado nang malalim ang mga sugat natin! Alam mo namang wala sa bukabularyo ko yan. Wala sa bukabularyo ko ang umatras. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo. Patutunayan ko sa kanyang matapang ako. Kahit na halimaw pa siya, lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Ikaw na lang ang tumakas. Sige na, iwanan mo na ako dito. Higpit na hinawakan ni Jack ang kahoy, saka mabilis na umatake sa nakatayong dardaro. Malakas niyang ipinalo ang sandata sa mukha ng aswang, pero nasalag nito ang pag-atake ni Jack. Hinawakan ng aswang ang hawak niyang kahoy, saka hinila siya nitong papalapit bago binigwasan ng magkakasunod na suntok sa sikmura. Naramdaman ni Jack ang bahagyang pagkahilo nang mapaluhod siya sa lupa. Kasunod ang pagbaon ng kuko ng aswang sa kanyang tiyan na parang katapusan na niya ng mga sandaling yon. Bumulwak ang mapulang likido sa mismong pinagbaunan ng kuko sa tiyan niya. Nang maamoy ng aswang ang sariwang dugo, mas lalo itong nabaliw na muli siyang sinunggaban. Narinig niya ang takot na boses ni Magno. Par! Gumising ka! Ayos ka lang ba, par? Sumagot ka, par! Ang sakit ng tiyan ko, Magno. Tama ka. Hindi nga natin siya kaya. Tumakas ka na. Umalis ka na. Hindi, par. Hindi kita iiwan dito. Ang sarap namang pakinggan ng mga daing nyo. Nasaan ang tapang nyo? Mga inutil kayo. Ito na ang katapusan nyo. Hindi kita uurungan, hayop ka. Kaya patayin mo na lang ako. Dahil kapag nabuhay pa ako, ikaw ang papatayin ko. Nasaan ang tapang mo? Lumaban ka. Hindi yung puro kuda ka lang na hindi mo na kaya tumayo para ipagtanggol ang sarili mo. Duwag ka. Duwag. Wala kang silbi. Napaluhod sa lupa si Jack habang nararamdaman ang pamamanhid ng kanyang katawan dahil sa kanyang sugat. Sa tingin niya ay balak talaga siyang pahirapan ng nilalang. Gumapang ang takot sa kanyang pagkatao nang mula sa kakawian ay lumitaw na rin ang mga alagad ng halimaw. May mga dalang pugot na ulo, nakadilat ang mga mata
at nakabuka ang bibig. Napilit inihaharap sa kanya ang muka ng mga biktima. Halos hindi niya magawang tignan ang itsura ng kanyang mga tauhan. Sa isip niya ay ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng kanyang mga kasama. Bibigyan niya ng mustisya ang pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Ibinato ng pinuno ang ulo ng biktima sa kanilang kinatatayuan. Saka umatungal ng malakas na parang nagmamalaki. Nanginig ang katawan ni Jack sa galit. Nakuyom na lang niya ang kanyang kamao habang nakatingin sa mga nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Akma na sanang susugod sa kanila ang mga taong bayawak nang biglang may lumuksong matandang lalaki na nanggaling sa kanilang likuran. May hawak itong nagliliwanag na tungkod. Parang nakakakita si Jack ng buhay na kidlat. Mas lalo pa siyang natulala nang sa pagwasiwas ng matanda sa tungkod ay tumama yon sa katawan ng mga dardaro. Bumagsak ang mga nilalang sa lupa. Gulat na gulat sa malakas na puwersa ng sandata ng matanda. Bawat tamaan ay may naiiwang marka sa balat na parang unti-unting sumusugat sa katawan ng aswang. Nagsimulang mag-atrasan ang mga nilalang nang maramdaman ang kapangyarihan ng mandirigma na kayang umubos sa kanilang lahi. Ilang minuto pa ang lumipas ay lumingon ang matanda sa kinaroroonan nila Jack at Magno. Kung kayang maglakad ng pinuno mo, binata, tulungan mo siyang tumayo. Alalayan mo siyang makaalis sa lugar na ito. Bilisan niyo! Par, kumapit ka sa akin! Tama, matanda! Kailangan na nating umalis dito! Sapo ang sugat sa tiyan ay pinanood ni Jack kung paanong lumaban ang matanda. Hindi makalapit ang mga halimaw sa matanda. Halos sabay-sabay na umaatake ang mga aswang sa nakatayong matanda. Pero lahat ay bumabagsak sa lupa at hindi na nakakabangon. Sa huli ay tuluyan ng tumakas ang mga aswang. Isa-isa silang lumubog sa lupa, makalayo lang sa mabagsik na matanda. Maririnig ang ingay mula sa nagdudukal na lupa hanggang sa mga pag-angil ng nasasaktang halimaw. Saka lang umalis ang magkaibigan para lumayo at iligtas ang sarili habang nanginginig ang tuhod ni Jack na nakaakbay sa kaibigan. Hindi niya maiwasan ang hindi isipin ng matanda dahil parang nakita niya na ito. Hindi niya lang matandaan kung nasan niya ito nakita. Pagkalipas ng ilang sandali ay narating nila ang bahay. Diretso silang pumasok sa loob ng kwarto ni Jack. Dahan-dahan siyang humiga sa katring walang sapin. Maya-maya pa ay dumating ang matandang tumulong sa kanila. Tinanggal nito ang salakot at gano'n na lang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makilala ang matandang nagligtas sa kanila. Ano? Ikaw? Ikaw yung matanda, tama? Ikaw yung matanda doon sa may arko? Tama ka. Ako ngayon. Ako yung binugbog nyo at ng mga kasamahan mo. At kinuhalan nyo pa ng pitaka. Teka, paano nyo nagawang matalo mga halimaw? Ginawa ko lang kung ano mga kaya ko. Alam kong babalik sila para gumante. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Nandito lang ako para sa pitaka na kinuha nyo. Bakit nyo kami tinulungan, Tatang? Paano nyo po nalamang nandito kami? Dahil sa mga kasamahan nyo, sinundan ko sila. Hindi sana ako makikialam. Kaya lang hindi ko kayo matiis. Pasensya na sa mga nagawa namin. At maraming salamat sa pagliligtas nyo sa buhay namin. Kung hindi sa pitakang kinuha mo, Amang, hindi ko kayo susundan at hindi ko rin kayo tutulungan. Nakaramdam ng pagkapahiya si Jack dahil sa ginawa ng matanda para sa kanila. Hindi siya makapagsalita dahil sa nararamdamang insulto sa kanyang sarili. Idagdag pa ang galing ng matanda sa pakikipaglaban. Kung nagkataong pinatulan sila nito, ay magagawa ng matanda na patumbahin ang mga tauhan niya. Higit pa rito, sa kabila ng kanilang ginawang kasamaan sa matanda, ay nagawa pa nitong tumulong sa kanila. Hindi ako makapaniwalang sa kabila ng kasamaan ko, tinulungan mo pa rin kami. Hindi na mahalaga kung ano nagawa nyo sa nakaraan.
Ang kailangan ko ay mabawi ang pitaka. Mahalaga sa akin ang bagay na kinuha nyo. Kaya nakikiusap ako. Ibalik nyo na lang sa akin ang gamit ko. Pero, paano po ang kaibigan ko? Marami na pong dugo na wala sa kanya. Hindi ako masamang tao para lang iwanan ang kaibigan mo sa ganyang kalagayan. Kinukuha ko lang kung ano ang akin. Hindi yan pwedeng manatili sa kamay ng ibang tao. Lalo na kapag sumapit ang hating gabi kung ayaw niyong magsisi sa huli. Bakit po, Tatang? Ang hatid ng batong nasa pitaka ko ay panganib ang dala sa kumuha nito. May posibilidad na mawalan ka ng paningin. Tinatakot niyo ba ako, Tatang? Hindi kita tinatakot, Amang. Ayoko lang na maranasan nyo kung ano ang naranasan ng mga taong sumubok din na kunin ang bato. Kaya't na mabuti pa, ibigay mo na sa akin ang pitaka ko. Inilahad ni Lolo Pancho ang kamay nito sa harapan ni Jack bilang paghingi sa pitaka. Nang maibigay ni Jack ang pitaka, ay lumiwanag ang muka ng matanda. Bakas sa muka ng matandang lalaki ang tuwa nang makitang hindi nawala ang bato. Muli itong sumulyap sa mukha ni Jack habang hinuhubad ang maliit na bag nito sa likod. Ipinatong yun sa katre sa tabi ni Magno. Pagkatapos ay inilabas ang mga bilog na lalagyan mula sa bag. Isang pambihirang bote na may lamang iba't ibang kulay ng likido. Teka, Tatang, anong gagawin niyo sa boteng yan? Gamot ito na may kakayahang magpatigil sa pag-agos ng dugo. Ang kulay berdeng bote naman ay para pangontra sa lason mula sa laway ng aswang. Samantalang ito naman puting bote ay para sa mabilis na pagpapahilom sa sugat. May kaakibat na sakit ang bawat bote. Pero sa nakikita ko, makakaya mo ito malampasan. Sige na ho, gamutin niyo na ako. Kakayanin ko ang sakit. Nararamdaman ko medyo kumikirot ang mga sugat ko sa katawan. Nagsimula ng maggamot si Lolo Pancho sa sugat ni Jack. Unang inilagay nito ang pampatigil sa dugo at pagtunaw sa lason mula sa laway ng mga dardaro. Kaya lang, hindi inaasahan ni Jack ang mararamdaman sakit nang lumapat ang gamot sa kanyang sugat. Anak ng teteng, oo! Ano pong nilagay niyo sa sugat ko? Bakit sobrang sakit? Hindi ko na kaya! Parang may gumagalaw-galaw na insekto sa loob ng laman ko! Tatang, sigurado po ba kayong totoong gamot ang nilagay niyo sa sugat ng kaibigan ko? Baka naman gumaganti lang po kayo dahil sa ginawa namin sa inyo, ha? Katulad ng sinabi ko, hindi ako masamang tao. Totoong nakakagamot ang mga likidong nasa bote. Masakit talaga ang epekto niyan sa sugat dahil naglalaban ang laway at gamot sa katawan niya. Kapag hindi natanggal ang hawa ng aswang, mamamatay siya. O di kaya naman ay magiging isang halimaw. Hindi niya makokontrol ang kanyang sarili na hindi tumikim ng karne ng tao. Konting tiis na lang dahil kapag nawala ng sakit at napalitan na yon ng pangangate, ay nangangahulugang natanggal na ang lason sa kanyang dugo. Magsasalita pa sana si Jack, pero bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga at pinagpapawisan siya ng malamig. Nanginginig ang kanyang kalamnan na bigla siyang natumba sa sahig. Pinagsisisipa niya ang dingding dahil sa mainit niyang pakiramdam. Parang bigla siyang lalagnatin. Ganon din ang singaw ng kanyang mga mata, ilong, tenga at bibig. Naramdaman niya ang palad ng matanda na humawak sa kanyang mga braso para mapigilan ang abnormal na pagkikikisay ng kanyang katawan. Pigil na pigil niya ang pagtirik ng kanyang mga mata at pagtigas ng kanyang panga na halos dumugo ang kanyang labi dahil sa madiin na pagkakakagat ng kanyang mga ngipin. Parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Bumubula na pati ang kanyang bibig. Lumabas na rin ang kulay puting likido. Walang iniwan sa epekto ng lason na pati ang kanyang ulo ay sumasakit na tila pinupukpok ng martilyo. Atang, ano po nangyayari sa kaibigan ko? Bakit siya nagkakaganyan? Lilipas din ang epekto ng lason
at gamot sa kanyang katawan. Pero malakas ang kaibigan mo. Bilib ako sa kanya. Alam kong malalampasan niya ito. Lalo pat sa tingin ko, hindi lang ito ang masakit na pinagdaanan niya. Sa dami ng mga nakita kong peklat sa kanyang balat, masasabi kong sanay na siya sa bugbog at mga sugat. Kaya't huwag kang mag-alala. Naniniwala akong makakaligtas siya. Masamang damo to. Kahit naririnig ni Jack ang usapan ng dalawang tao sa kanyang tabi, hindi niya magawang makapagsalita dahil umurong ang kanyang dila sa tindi ng sakit. Idagdag pa ang pamimilipit ng kanyang katawan na hindi maintindihan kung saan niya hihahawak ang kanyang mga kamay. Lalo pa at nararamdaman niya rin ang panginginig ng buo niyang kalamnan na parang unti-unting nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso hanggang hindi na nakayanan ni Jack ang sakit. Agad siyang nawalan ng malay na ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malalakas na sigaw ni Magno sa kanyang tabi. Nagising si Jack sa huni ng mga ibong kilyawan pagtama ng sikat ng araw sa kanyang muka mula sa nakabukas na bintana. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata, saka iginala ang kanyang paningin. Narinig din niya ang mahihinang boses ng kaibigan at ni Lolo Pancho habang abala ito sa pagdikdik ng gamot sa maliit nitong lusong na gawa sa bato. Pati na ang paglapat ng maligamgam na tubig sa kanyang mga sugat sa tiyan, balikat at braso. Sinubukan niyang bumangon sa pagkakahiga para sana tignan ang dalawa. Kaya lang, gumuhit ang kirot mula sa sugat niya sa tiyan. Lumapit sa kanya si Magno na may benda na rin ng tela sa balikat, habang ang matandang nakilala nila sa pangalang Lolo Pancho ay patuloy sa pagdidikdik ng mga dahon. Mabuti naman at gising ka na. Nawala na ang hawa ng aswang sa katawan mo. Maayos na rin ang pakiramdam mo. At ligtas ka na ngayon sa panganib. Inumin mo na lang ang katas ng dahon ng bayabas para gumaling ang sugat mo sa loob ng tiyan mo. Mabuti na lang at mababaw lang ang tama ng kagat sa balikat mo, kaya hindi ka masyadong nilagnat. O heto, inumin mo ang katas ng dahon ng bayabas. Ubusin mo, tiisin mo ang pait ng lasa nito. Sinubukan ni Jack na bumangon sa kanyang pagkakahiga para tanggapin ang gamot na inaabot sa kanya ng matanda. Pero pinigilan siya ni Lolo Pancho at ito mismo ang nagpainom ng gamot para sa kanya. Nalasahan niya ang mapait na katas ng gamot. Kaya naman niyang tiisin. Saka inilalayan siyang muling mahiga sa katre. Huwag ka na munang gumalaw-galaw sa pagkakahiga. Baka muling dumugo ang sugat mo sa tiyan. Tatang, ang laki ho na nagawa niyong tulong sa amin. Nakakahiya lang dahil hindi naging maganda ang una nating pagkikita. Patawarin niyo ho kami at ipinapangako po naming magbabago na po kami. Mabuti naman kung ganon. Hindi na sayang ang puyat ko sa pagbabantay sa inyo ng magdamag. Kung ganon, hindi niyo po kami iniwan simula kagabi? Anong kagabi? 2 araw ka nang walang balay. Isa sa mga epekto ng gamot na inilagay ko sa sugat mo ay ang pagtulog ng mahaba para maipahinga ang nabugbog na katawan. Kaya ngayon, panatag na ang loob kong umalis para umuwi sa aming baryo. Tatang, marami po salamat sa ginawa niyong pagtulong sa amin. Sana'y magsilbing aral na ito sa inyo na ang labis na panlalamang sa kapwa ay may kapalit na kaparusahan. Hindi lahat ng mga biktima ay katulad kong mag-isip na kayang tumulong sa taong nanakit sa kanila. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay hindi naghihintay ng kapalit. Pero dahil sa nakaatang na tungkulin sa aking balikat, napunta ako sa lugar na ito upang hanapin ang naglayas kong anak. Dinala niya ang aking apo. Magmula nang mamatay ang kanyang asawa. Nakailang baryo na akong napuntahan. Pero walang makapagturo kung nasaan ang aking anak. 24 na taon nang nakalilipas. Sa palagay ko, marami nang nagbago sa itsura ng aking anak. Kaya po pala, napadpad kayo sa lugar na ito dahil sa paghahanap sa naglayas niyong anak. Ang totoo ay babalik na ako sa baryo ko
Umaasa na lang ako darating ang araw na muli kami magkikita at magkakasama. Sana'y hindi pa huli ang lahat sa amin. Tatang, meron pa po ba kayong palatandaan na maaaring makatulong sa inyong paghanap? Meron. Isang bagay na alam kong iniingatan niya, kahit wala ako sa tabi niya. Wala na po akong masabi, Tatang. Sa kabaitang isinukli niyo po sa amin ng kaibigan ko. Kayo po magsisilbing mabuting ehemplo na dapat naming tularan. Kaya nga hanggang maaga pa, ay tigilan na ninyo ang masama ninyong gawain. Marami ang namatay sa mga tauhan mo. 2 na lang kayong natitira. Nangangahulugang nabuwag na ang inyong samahan. Napayuko si Jack. Hindi niya maiwasang hindi malungkot sa mga sinapit ng tauhan niya sa kamay ng mga halimaw na dardaro. Pati ang nagawa nila sa matanda, lalo pa at nakikita pa ang bakas ng pambubugbog nila sa mukha nito. Tatang, ako nga ho pala si Jack. Siya naman po ang kaibigan kong si Magno. Kilala ko na kayo. Nalaman ko kung sino-sino kayo dahil sa mga taong napagtanungan ko kanina. Hindi ko alam kung ano ang mga pinagdaanan nyo at umabot kayo sa ganito. Kulang na lang, isuka kayo ng mga tao dahil sa mga pinaggagawa ninyong kalokohan at pananakit. Ang masasabi ko lang, hindi kayo ang totoong hari sa lugar na ito, kundi ang mga dardaro na palihim na umaatake sa mga tao rito. Ano po bang klaseng aswang ang mga dardaro, Tatang? Batay po kasi sa mga nakita namin, isa silang halimaw na may 3 itsura. Tama ka. Pinakamabangis na kalahi ng mga abwak. Pinagsamang itsura ng aso, bayawak at tao. Wala silang pinipiling kainin. Basta't abutan sila ng gutom sa daan, mambibiktima sila at ulo lang ang ititira nila. Ang masaklap pa, kapag matindi ang galit nila sa biktima, paglalaruan na muna nila ito bago kainin. Katulad ng nangyari sa inyo nung nakaraang gabi. Nararamdaman ko po ang galit ng halimaw sa akin nang unti-unti nila akong pinahihirapan. Kung sa bagay, sa dami po ng mga taong galit sa akin, hindi ko na matatandaan kung sino-sino po sila. Teka, Tatang, sinasabi niyo po bang isa silang mga tao? Oo, Jack. Tao na naging dardaro sa tuwing sumasapit ang gabi. May kakayahan silang gumapang sa ilalim ng lupa. Para silang mga bayawak, lalo na kapag may nakita silang pwede nilang lapain. Tatang, matagal na po kami nakatira sa lugar na ito. Pero ngayon ko lang po nalaman ang tungkol po sa mga aswang na dardaro. Maraming napapabalitang nawawalang tao sa lugar na ito. Pero hindi ito alam ng marami. Masyado kasing liblib ang baryong ito at malawak ang kagubatan na pwedeng pagtaguan ng mga aswang na dardaro. Kaya siguro hindi nakakarating sa syudad ang tungkol sa mga biktima. Sa daan pa lang, pinapatay na ang sino mang bibisita rito. Ang alam ko may isang lugar lang na pinag-iipunan nila ng mga pugot na ulo ng kanilang mga nagiging biktima. Batay lang ito sa pagmamatsyag ko sa lugar na ito. May malapad na batong nakatayo sa gitna ng kakahuyan na direktang tinatamaan ng sikat ng buwan. Kaya nga, nagdadalawang isip akong umalis magmula nang makita ko ang batong yon. Ano pong ibig sabihin ng bato sa gitna ng gubat, Lolo Pancho? Kung may mga dardaro, may ritual ding nagaganap sa ikalawang pagbilog ng buwan. Ito ay pagdiriwang sa mahigit 50 ulo ng biktimang maiipon nila. Kung di ako nagkakamali, baka ngayong gabi o sa susunod na araw, sa kabilugan ng pulang buwan. Itinuturing itong piyesta ng mga aswang. Parang narinig ko na po ang tungkol sa kulay pulang buwan. Ang sabi po ay ginaganap daw po ang piyesta kapag may pag-aalay ng isang buhay na may taglay na mutya ng ipo-ipo. Tumpak,
Nakuha mo ang ibig ko sabihin. Ito ay ang pagpapakita ng pagpaslang sa binatang may tangan ng mutya ng ipo-ipo. Ano naman po ang tungkol sa mutya ng ipo-ipo, Lolo Pancho? Isa itong uri na kulay puting bato na may taglay na kakaibang kapangyarihan at magbibigay ito ng pambihirang lakas, bilis at tibay ng pangangatawan. Ang sino mang binatang may tanga na mutya ay ang nakatakdang papatay sa pinuno ng mga Dardaro. Kaya po ba, uunahan na nila tong patayin? Sino naman po ang malakas ang loob na kumalaban sa ganong klaseng mga halimaw? Tanging tagapagbana lang ang may lakas ng loob na lumaban sa mga halimaw na Dardaro. Paano naman po magkakaroon ng ganong klaseng mutya, Lolo Pancho? Sinasabing sa mismong dulo ng buhawi o alimpuyo, matatagpuan ang mutya. Dapat masusundan mo ang lupang pinag-uugnayan nito at kayang patigilin ng ipo-ipo sa pamamagitan ng pagbigkas ng orasyon sa lengguwaheng Hebreo. Parang ang hirap po pala. Ano naman po ang tataglay ng lalaking makakakuha ng mutya, Lolo? Katulad ng mga sinabi ko kanina, bukod sa magkakaroon ka ng malakas na katawan at pambihirang bilis, magkakaroon ka rin ng malabuhawing sipa na kung tatama sa katawan ng halimaw ay kaya itong patumbahin. Kahit gaano pa ito kalakas, ay magagawa niyang patayin ng aswang sa pamamagitan lamang ng kanyang pagsipa. Mag-iiwan yon ng nakakapasong marka habang unti-unting pahihirapan ang halimaw hanggang sa ito ay malagutan na ng hininga. Atang, paano naman po makukuha ang mutya? Mukhang nakikita kong interesado kayong dalawa sa mutya ng ipo-ipo. Hindi niyo ba nalalaman na ang laman ng pitakang kinuha niyo sa akin ay ang mutya ng ipo-ipo? Matagal na hindi nakapagsalita ang dalawa nang marinig nila ang sinabi ni Lolo Pancho. Saka naman binuntunan ng tawa ng matanda at dinukot ang pitaka sa bulsa nito. Muli nitong ipinakita sa kanilang dalawa ang malakatol nitong hugis. Kulamang ang nag-iisang nakakuha ng mutya ng ipo-ipo. Balak ko sanang ipamana ito sa aking anak. Kaya lamang nang dahil dito ay nawala siya at namatay ang asawa. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin akong balita sa kanya. Hindi ko na ito maipapamana sa aking anak dahil matanda na siya. 18 hanggang 25 taong gulang lang ang pwedeng magmana nito. Ganun, wala na pala akong pag-asa magkaroon ng mutya, Lolo. Dahil sobra po ng 1 taon ng aking edad sa sinabi nyo Pero to, si Jack, pwede po siyang magmana niyan. Nako hindi ito basta-basta na ipapasa. Kailangan ay hindi siya masamang tao o nakagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pero sa sandaling lumiwalag ang mutya, kapag inilagay niya sa kanyang bibig, nangangahulugang siya ang pinili ng bato. Kagaya na nangyari sa akin dati. Masama po akong tao, Lolo Pancho. Kaya wala po akong karapatan sa mutya ng ipo-ipo. May pagkakataon ka pang magbago, Jack. Hindi pa huli ang lahat. Ang kailangan lang, mapigilan ang pag-aasik ng lagim ng mga Dardaro hanggang sa pagsapit ng pulang buwan. Hindi ligtas sa mga nakatira dito. Tatang, paano po namin sila malalabanan? Kahit wala po kaming mutya, nakahanda po kaming tumulong. Bigla na lang naalala ni Jack ang tungkol sa nagliliwanag na tungkod ng matanda, kaya't pinagmasdan niya ang hawak na sandata ni Lolo Pancho. Hindi naman nakaligtas sa paningin ng matanda ang ginagawang pagtitig ni Jack sa hawak niyang tungkod. May gusto ka bang itanong sa akin, Jack? Atang, ang hawak niyo pong tungkod, para po kasing nakita kong lumiliwanag kanina habang nakikipaglaban po kayo sa mga Dardaro. Kumunot ang noo ni Lolo Pancho sa sinabi ni Jack. Baka sa mukha ng matanda ang pagtataka sa mga sinabi niya. Liwanag ba ka mo?
May nakita kang liwanag sa tungkod ko. Anong liwanag? Wala naman akong nakitang liwanag sa tungkod nyo. Hindi ako maaaring magkamali. Totoong nakita ko ang liwanag sa tungkod nyo po, Lolo. Napahalakhak ng tawa si Lolo Pancho, parang ngiting tagumpay. Muli itong nagsalita at diretsyong tumingin sa mukha ni Jack. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Nasa harapan ko na pala ang binatang karapat dapat sa mutya ng ipo-ipo. Balak ko pa sanang lumayo para maghanap ng tagapagmana ng mutya. Pero ano pong naging kaugnayan nung nakita kong liwanag sa tungkod? Samantalang kanina lang po, sinabi niyong hindi ako ang karapat-dapat para sa mutya. Sinabi ko lang yon dahil akala ko ay hindi mo nakikita ang liwanag na nanggagaling sa tungkod. Ang nakatakda para sa mutya, ang nag-iisang makakakita sa liwanag na taglay ng aking tungkod. Kunin mo itong hawak kong mutya, saka iipit mo sa iyong bibig. Iniabot ni Lolo Pancho ang mutya kay Jack, habang si Magno naman ay hindi rin makapaniwalang si Jack ang magmamana ng mutya. Kinuha ni Jack ang bato sa kamay ng matanda. Bago sinunod ang sinabi ni Lolo Pancho, laking gulat ni Jack nang makita ang liwanag ng mutya sa kanyang bibig. Kaya't nabitiwan niya ito at nagtatakang napatingin sa mukha ng matanda. Tama po kayo. May liwanag na nanggagaling sa mutya. Sandali, sandali. Wala talaga akong nakikitang liwanag mula sa mutya, Lolo. Dahil si Jack lang ang makakakita sa liwanag, Magno. Kung ganon, alam na ng mga halimaw na ikaw ang tagapagbantay ng mutya. Kaya siguro, sinusundan nila ang iyong amoy. Naku po, nakakatakot naman. Lalo pa ngayon na mabango rin ang dugo mo sa mga aswang, Jack. Kaya nga, kailangan nyo mag-ingat. Nasa paligid lang ang mga dardaro. Nakabantay sa'yo, Jack. Ayoko po sanang tanggapin to. Pero pagkatapos po ng mga nangyari sa tauhan ko, gusto ko po mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Kung totoo po nasa panganib ang buong baryo, gagawin ko po ang lahat para maprotektahan sila. Dito man lang makabawi-bawi ako sa lahat ng perwisyong idinulot ko sa kanila. Wag na wag mong gagamitin sa kasamaan ng mutya, Jack. Kung hindi, mawawala ang bisa nito sa mismong oras na malalagay ka sa panganib. Sa makatuwid, ang mutya ang papatay sa'yo kapag muli kang gumawa ng kasamaan. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay hindi dinalaw ng antok si Jack. Kasama niya sina Magno at Lolo Pancho sa kwarto. Gising pa rin at nakatingala sa bubong. Parehong malalim ang kanilang mga iniisip. Hawak ni Jack ang bato nang bigla itong uminit. Kaya't napabalikwas siya ng bangon at kinalabit si Magno. Habang si Lolo Pancho naman ay kanina pang nakatayo. Nararamdaman din ng matanda ang kakaibang kilos sa paligid. May mga aswang sa labas, Lolo. Umiinit po kasi ang mutya. Pagkaraan ng ilang saglit ay nakarinig sila ng malalakas na boses ng halimaw mula sa labas ng kanilang kubo. Ang tunog ng mga yon ay parang dumadaan sa ilalim ng lupa. Lumabas kayo riyan. Alam kong may tao sa loob. Naaamoy ko malansang dugo na masarap tikman ng paulit-ulit. Ang mga halimaw! Bumalik sila, Lolo Pancho! Simula pa lang ng laban sa pagitan ng hari at manunugis. Mag-iingat ka, Jack. Higit na mas malakas ang pinuno kaysa sa mga tauhan. Sigurado po ba kayo, Lolo? Pero hindi pa po masyado magaling ang mga sugat ni Jack. Wala nang ibang paraan. Pansamantalang mapipigilan ng mutya ang pananakit ng kanyang mga sugat. Kaya't sige na, Jack. Maigpit mo lang nahawakan ng bato sa iyong kamao. Magagawa mo silang labanan gamit ang kakayahan at kapangyarihan ng mutya. Hindi na nakapaghanda sina Lolo Pancho, Magno at Jack nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang halimaw. Nakangisi itong nakabuka ang mga kamay, parang nakahanda ng umatake. Maging ang amoy nito ay parang nabubulok na patay na daga. Binalingan kagad ng aswang si Lolo Pancho.
Kinuwelyuhan nito ang matanda, sabay buhat at ibinalibag sa dingding sa mismong dinaanan ng dardaro, kaya't tuluyang bumagsak si Lolo Pancho sa lupa. Halos manlaki ang mga mata ni Magno at Jack nang makita nila ang sinapit ni Lolo Pancho. Biglang nagsalita ang hari ng mga aswang. Kung ganun, isang matanda lang pala tumalo sa inyo. Sa dalawang binatilyo. Sandamukal kayong mga lampa at ipinatawag niyo pa ako. Dayo lang ang matandang ito, pero may tangan siyang nagliliwanag na tungkod. Kaya alam niya kung nasa ang binatang may hawak ng mutya. Kung ganun, ano pang iniintay niyo? Patayin niyo na ang matanda. Sa tingin ko, kahit patayin na natin sila, hindi nila ituturo kung nasaan ang mutya. Kaya sige na, alisin ang mga basurang hahadlang sa paghahari natin. Akma na sanang pagtutulungang patayin ng mga halimaw ang nakahandusay na matanda nang biglang nagsalita si Jack. Wag! Wag niyo siyang lalapitan! Marurumi ang mga kamay niyo dahil sa mga taong pinatay niyo! Kung unahin kaya natin ang pakialamerong lalaki ito, mahal na hari. Ituturo pa lamang ng halimaw si Jack nang lumipad na sa mukha nito ang malabuwawing sipa ng binata. Parang may kasamang ipo-ipo ang lakas ng paa niya. Halos umikot ang panga na nagsalitang darduro. Lahat ay nagulat sa ipinakitang liwanag na nanggagaling sa binti ni Jack. Bumagsak sa lupa pasadsad ang mayabang na aswang. Habang ang dugo sa bibig nito ay nagsimula ng umagos hanggang sa baba. Magno! Tulungan mo si Lolo Pancho! Bilisan mo! Sa likod kayo dumaan! Ako nang bahala dito! Paano ka, pare? Hindi ka namin pwedeng iwan dito! Susunod ako sa inyo! Sige na! Umalis na kayo! Nang matulungan ni Magno ang matanda sa pagtayo, ay umalingaw-ngaw naman ang tunog ng halakak ng hari ng mga aswang. Umaatras ito ng hakbang na tuwang-tuwa nang makita ang ginawa ni Jack. Magaling ang ginawa mo, binata. Hindi na ako mahihirapang hanapin ka dahil kusa ka nagpakita sa akin. Sige mga kasama, dakpin ang pakialamerong yan at ihanda para sa ating ritual. Napaatras ng hakbang si Jack papasok sa loob ng kanyang kubo nang makita niyang unti-unting humahakbang ang mga kalaban papalapit sa kanyang kinaroroonan. Agad niyang pinakawalan ang malalakas na sipa. Tumama yon sa katawan ng mga dardaro. Lahat ng sumugod sa binata ay isa-isa ring bumabagsak sa lupa. Mahigpit pa rin ang pagkakakapit ni Jack sa batong nasa palad niya. Biglang lumiwanag ang hawak niyang mutya na lalong nagpatigil sa mga nakatayong aswang. Una siyang umatake pasugod sa mga kalaban. Kasabay ang malabuhawi niyang sipa. Nagsimula ng magsiatrasan ang kanyang mga kalaban, kaya't muling umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng hari. Tinamaan kayo ng mga lintik! Ano pang iniintay nyo? Sugurin nyo lalaking yan, mga inutil! Sabay-sabay na tumayo ang mga halimaw at sumugod kay Jack para umatake. Ang ibang dardaro naman ay dumaan sa ilalim ng lupa para maiwasan ang mga sipa ni Jack. Pero nahuhuli rin ito ng binata. Saktong paglitaw ng aswang ay sinasalubong niya ito ng malaipo-ipong pagsipa. Kaya naman, pasadsad silang bumabagsak sa lupa sa harapan pa mismo ng kanilang hari. Tumakbong pasugod sa kanya ang pinuno, pero sinalubong niya ito ng sipa. Umalingaw-ngaw ang boses nitong galit na galit. Hindi pa tayo tapos. Babalik ako pagsapit ng buwan na. Pagkasabi ng hari ay mabilis na itong lumubog at dumaan sa ilalim ng lupa. Kasama ang mga tauhan nitong takot na tumakas. Nang tuluyang nawala ang kanyang paningin sa mga kalaban, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang tuhod at pananakit ng kanyang sugat. Dahil sa enerhiyang nawala sa kanya, mabilis na lumapit ang dalawa sa kanyang tabi. Hindi naman pala umalis sina Magno at Lolo Pancho para iwan siya. Nakita namin ni Magno ang ginawa mo. Natakot sila sa iyo, Jack. Ang mabuti pa po ay umalis na tayo sa lugar na ito.
Doon po muna tayo sa bahay ng mga magulang ko para makapagpahinga si Jack. Ay, Diyos ko po, Jack. Dumudugo ang sugat mo sa tiyan at balikat. Tara na! Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Tumulong si Lola Pancho para alalayan si Jack. Pero may napansin itong kakaiba sa lupa. Isang uri ng singsing na ikinatigil nitong magsalita. Dinampot ni Lolo Pancho ang nakitang singsing. Bakit po, Lolo? Kanino po ang singsing na yan? Wala. Sige na, tara na. Umalis na tayo sa lugar na ito. Mabilis na isinilid ni Lolo Pancho sa bulsa ang nakuwang singsing. Ramdam na ramdam ni Jack ang pagkabalisa ng matanda na para bang bigla itong natakot. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata habang naglalakad ng tulala. Pagkaraan ng ilang minuto nilang paglalakad papunta sa bahay ni Magno, ay narating na nila ang bahay ng kaibigan. Gawa yun sa kawayan at kugon naman ang bubong. Maraming bahay ang makikitang nakatayo sa paligid. Kaya paglapit pa lang nila sa bahay ng mga magulang ni Magno, ay kanya-kanyang silip ang mga tao sa bintana. Bakas sa mga mukha ng mga tao ang pagtataka sa naging itsura ng barumbadong lalaki. Ang iba ay nakairap na nagpaparinig na hindi naman daw sila matatahimik dahil ang lalaking putok sa buho ay nasa bahay na naman ni Magno. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ang nakatayong mga magulang ni Magno ang sumalubong sa kanila. Nakasimangot na nagkatinginan ang mga ito. Bakas sa mga muka ang matinding pagtutol sa muling pagpunta ni Jack sa bahay nito. Pero dahil takot, pikit mata nilang tinanggap ang binata. Maya-maya pa ay nanginginig ang mga kamay na nagdulot ng pagkain ang mga magulang ni Magno. Kaya't hindi na nakatiis si Jack. Wag ho kayong mag-alala. Aalis din po kami kagad kapag tuluyan na pong gumaling ang mga sugat ko sa katawan. Tsaka, hindi niyo na po kailangan matakot sa akin dahil wala po akong masamang gagawin sa inyo. May nangyari lang po sa bundok, kaya po kami nandito ngayon. Pasensya na po sa mga nagawa ko pong kasalanan dati. Hindi sumagot ang mga magulang ni Magno. Sa halip ay nagkatinginan lang ang mga ito. Hindi makapaniwala sa malumanay na pakikipag-usap ni Jack sa kanila. Saka lang naisip ng binata na ang laki na pala ng kasalanang nagawa niya sa baryong kinalakihan. Kaya kinabukasan, mapapansin na ang mga tao ay hindi lumalabas ng bahay. Lahat ay takot na takot kay Jack. Kaya nagmistula ng bundok dahil sa katahimikan ang lugar na yon. Pagkaraan ng ilang minuto, nang biglang dumating si Mang Isagani, kasama ang marami nitong mga alalay. Ngayon ito mangangampanya para sa darating na eleksyon ng mga kapitan. Kaya nagtataka si Jack na ang bahay ni Magno ang una nitong pinuntahan. Nakatayo si Mang Isagani sa labas ng bahay habang tinatawag ang pangalan ng mga magulang ni Magno. Pipilitin ni Jack na maging mabuting tao, alang-alang sa mutyang hawak niya. Tao po! Tao po! Aling Caldelaria! Mambestro! Si Isagani po ito. Gusto ko lang po kayo makausap. Lumabas ang mga magulang ni Magno habang hindi mapakali na panay ang lingon sa pinagmulang pintuan. Binati na mga ito si Mang Isagani. Nakangiting malikot ang mga mata nito na parang may hinahanap. Kung pwede lang po sana isama niyo naman po ang pangalan ko sa listahan ng mga iboboto nyo para naman magkaroon po ng pagbabago ang baryong ito. Nakita ni Jack na nakipagkamay si Mang Isagani sa nakatayong mag-asawa. Samantalang si Lolo Pancho naman ay tahimik na nakasilip sa siwang ng pinto. Katabi si Jack na pinapanood ang mga nangyayari sa labas. Lumabas na rin si Magno sa kubo, papalapit sa mga magulang nito nang biglang magsalita ulit ang mga bisita. Oo nga pala, may mga tao kasing lumapit sa akin. Humihingi ng tulong at nakikiusap na kung pwede raw, paalisin niyo mga bisita niyo sa Anggano. Natatakot po kasi ang ating kababaryo sa gulong idudulot niya. Teka, sandali lang naman.
Kami ho magdidesisyon kung sino patutuloyin namin sa bahay namin. Isa pa, wala namang ginagawang mali ang kaibigan ko ah. Wala ba talagang ginagawang mali? Alam na ni Mang Isagani ang ginawa ng kaibigan mo sa mukha ko. Nakarating na sa akin ang ginawang pambubugbog ng mga tauhan niya sa tauhan ko. Mali naman yatang ipabugbog si Gustin na ang gusto lang makatulong sa matandang dayo. Hindi po sana masasaktan ng tauhan niyo, Mang Isagani, kung di po siya nagsalita ng masakit sa kaibigan ko. Sinungaling ka! Sandali lang ho. Konting hindi pagkakaunawaan lang po yun. Ang totoo, ay kasama na po namin si Lolo Pancho sa loob ng bahay namin. Nagpapahinga po kasama si Jack. Saka, hindi pa naman po kayo kapitan ah. Wala po kayong karapatang magpatupad ng batas sa baryong ito. Unahin niyo po munang manalo bago kayo gumanap sa tungkulin. Hindi na nakapagsalita pa si Mang Isagani sa mga sinabi ni Magno. Kitang-kita yun ni Jack mula sa kanyang kinatatayuan kung paanong namutla ang labi ni Mang Isagani. Napaatras pa ng hakbang. Bakas sa mga mata nito ang pag-aalala, kaya hindi na nakatiis si Jack. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan. Diretso ang kanyang tingin sa mukha nito. Halata ang panginginig sa katawan ng Ginoo nang makita siya ng malapitan. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Magno at Gusting sa dalawang taong nagtititigan sa kanilang harapan. Ganon din ang pagsusuri ng tingin ni Mang Isagani sa kabuuan ni Jack mula ulo hanggang paa para itong nakakita ng multo. Ako po yung bumugbog sa tauhan niyo. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Anak ng putya, amo! Huwag ka maniwala sa kanya! Nagkukunwari lang ang lalaking yan! Pinagbantaan niya nga po ang pagtakbo niyo sa eleksyon bilang kapitan. Tama na! Umalis na tayo rito. Bigla kasing sumama ang pakiramdam ko. Mukha nga po masama po ang pakiramdam niyo dahil namumutla po ang labi niyo. Akma na sanang aalis si Mang Isagani nang biglang nagwala si Gusting. Wala itong imik na sumugod kay Jack. Kung naloko mo ang amo ko, pues, ako hindi! Biglang naramdaman ni Jack ang pag-init ng bato sa kanyang palad. Isang matalim na tinging sapat na para bigwasan niya ng sipa si Gusting. Ang malabuhawi niyang mga paa ang nagpasadsad dito sa lupa, papunta sa unahan ng daan ni Mang Isagani. Kaya't napatigil ito sa paglalakad at lumingon sa kanilang kinaroroonan. Mabilis itong lumapit kay Gusting na nakabalandra sa lupa, saka muling tumingin kay Jack. Pasensya na po. Siya po kasi ang unang sumugod. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Tara na, Gusting. Umalis na tayo rito. Huwag ka na mag-eskandalo sa lugar na ito. Hindi! Bitiwan niyo ako! Papatayin ko ang hayop na yan! Matapang ka pala. Bakit hindi ka lumaban ng aktwal kanilang binubugbog? Pawaksing tinabig ni Gusting ang umaalalay na kamay ni Mang Isagani bago tumayo mula sa pagkakalugmok sa lupa. Masama ang tingin nito kay Jack na punong-puno ng pagbabanta ang mga mata. Pagsisisihan mo ginawa mo sa akin. Hindi ako makakapayag na hindi mo mararanasan kung paanong humalik sa lupa. Abat, pinagbabantaan mo ba ang kaibigan ko? Tandaan nyo, hindi pa tayo tapos. Tama na. Ayoko na ng gulo. Aswang lang ang papatayin ko. Tara na, Gusting. Hindi ko nagustuhan ang pagwawala mo rito. Parang biglang namutla ang mukha ni Gusting nang titigan ito ni Mang Isagani sa mata. Saka naunang umalis at naglakad papalayo sa bahay ni Magno. Malungkot na pumasok ng bahay ang magkaibigan, pero nagulat sila sa nadatnang itsura na matanda. Habang nakasandal ito sa dingding, umiiyak, nayakap ang singsing. Lolo, ano po nangyayari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? Natagpuan ko na ang anak ko. Diyos ko, hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko ang mga mata niya. Sino po, Lolo? Sino po sa kanilang dalawa, Lolo? Sino po sa kanila? Isagani ang pangalan ng anak ko. Siya si Isagani. Pero, bakit hindi po kayo nagpakita? Pagkakataon na po ninyong makaharap siya at makilala niya kayo.
Dahil sa singsing na ito, hindi ko na alam ang gagawin ko. Matagal na hindi nakasagot ang magkaibigan. Matatanda ang nakuha yun ng matanda sa lugar na kung saan ay sinalakay sila ng mga dardaro. Kaya't malaking palaisipan sa kanila kung paanong napunta ang singsing sa gubat. Ramdam na ramdam ni Jack ang paghihirap ng kalooban ni Lolo Pancho habang pinagmamasdan ng matanda ang singsing na may kulay pulang bato sa gitna. Batay po sa reaksyon nyo, nakahuli po tayo ng isang nilalang na nagpapanggap sa ating harapan. Oo, Magno. Dahil isa sa mga halimo na nakalaban natin ay ang anak ni Lolo Pancho. Pero paano naman nangyari yun? Yun din ang hindi ko maintindihan. Paano naging dardaro ang anak ko? Ito kaya ang dahilan kung bakit siya umatras kagabi. Dahil nakilala niya ang kakayahan mo, Jack. Kaya siya muli nagpakita sa atin ay para siguraduhin kung tama ang mga nakita niya kagabi. Kaya po ba bigla siyang nanghina kanina? Dahil alam niyang kayo ang ama niya? Nang mabanggit ko po ang pangalan niyo, napansin ko po ang pamumutla ng labi niya. Pero bakit hindi niya po kayo nakilala kagabi? Dahil madilim ang mga oras na yon. Kung ganun, si Gusting ay isa ring dardaro. Sila ang pumapatay sa mga dayuhang turista sa lugar na to at umubos sa mga tauhan ko. Tama ka. Natatakot ako na magkaharap kami ng aking anak. Ang ipinagtataka ko lang po ay ang reaksyon ng mukha ni Mang Isagani na makita ko. Yun ang hindi ko alam, Jack. Pero sigurado akong sa galit na nakita ko sa mga mata ni Gusting, sasalakay siya mamayang gabi sa bahay mo, Magno. Marami ang madadamay. Pero bakit niya gagawin yun? Sa tingin ko ay mabuti siyang tao dahil naalala niyo, tinulungan niya po kayo nung binubugbog namin kayo. Ang tao ay mapagpanggap. Hindi mo alam kung sino ang totoo. Maging handa na lamang tayo. Lalo pa't nalaman kong mamayang hating gabi ang pagsikat ng pulang buwan para sa nakatakda nilang ritual. Nag-aalalang napatingin si Magno sa mukha ni Jack at sa mga magulang nitong nakatayo lang sa kanilang tabi. Pagsapit ng gabi, na maliwanag ang sikat ng pulang buwan, nagsimula ang alulong ng mga aso sa buong baryo. Panay naman ang dasal ng karamihan na sana ay walang masawi sa nakatakdang paglitaw ng kinatatakotang buwan. Isang palatandaan ng paglabas ng mga aswang. Malungkot si Lolo Pancho na kanina pang pinagmamasdan ang singsing. Sa kayuyuko na bakas sa muka ang matinding pag-aalala at takot sa kung ano ang mangyayari mamaya. Sadyang hinintay ni Jack ang mga kalaban dahil alam na niyang babalik ang mga ito. Nakahanda siyang mamatay para sa baryo. Sa isip niya ay makabawi man lang sa lahat ng kasamaang dinulot niya sa mga tao. Nakatayo rin si Magno malapit sa tabi ni Lolo Pancho habang madalas ang paglinga sa paligid. Hindi nga nagtagal, isa-isang nagsilitawan ang mga dardaro sa kanilang harapan habang nakangising nagulat sa paghihintay na ginawa ni Jack. Mabuti naman at nakahanda ka ng mamatay. Ito na magiging katapusan nyo. Huwag ka na magtago sa maskara mong parang santo. Ubarin mo na yan. Dahil kilala na kita, Gusting. Isa kang kampo ng kadiliman. Maya-maya pa ay dumating na rin ang iba pang aswang sa kaumangil na parang mga bangag na asong gubat. Panay ang pagsigaw na naghahamon ng away. Isa lang ang natitiyak ni Jack. Wala si Mang Isagani sa pangkat na mga sumugod. Hindi na nagsalita ang pinuno ng mga aswang. Agad na sumugod si Gusting, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Patakbong sinalubong ni Jack ang mga dardaro at agad na nagpakawala ng mga sipa. Ang malabuhawi niyang paa ay tumama sa katawan ni Gusting, kaya't bumagsak ito sa lupa. Muli itong bumangon para sumugod. Nakailag si Gusting sa mga sipa ni Jack. Agad na gumanti ito ng suntok sa kanyang sikmura. Gumuwit ang sakit sa dati niyang sugat, pero hindi siya nagpahalatang nasasaktan. Kaya lang, agad na sumilip ang dugo sa damit na suot niya. Jack, mag-iingat ka! Hindi ka dapat mabigo dahil kung hindi,
Uubusin nila mga tao rito! Pangiwi-ngiwi ang mukhang tumayo ng tuwid si Jack. Sa kamahigpit na hinawakan ang bato ng ipo-ipo sa kanyang mga kamay, kasabay ang pagliwanag ng kanyang mga mata. Walang silbi ang mutya kung mahina ang katawan mo. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na biyag ko ang walang yakong amo. Ang lintik na yon. Muntik pa akong patayin. Nalaman kong ama pala niya. Ang kasama mo, Jack. Siya mismo nagtapat sa akin. Kaya nga malakas ang loob kong kalabanin kayo dahil may hawak akong alas. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa? Nagpapatawa ka ba? Siyempre, iginapos namin ang hari. Ilalagay ko lang siya sa dapat niyang kalagyan. Ako ang totoong pinuno, ang hari ng baryong ito. Nahawa lang naman sana ang aking mga magulang na pumatay sa asawa niya. Ang galing. Hindi ba napaniwala ako ang lahat na isa lamang akong hamak na tauhan ng logo? Tama na, Satsat! Ang dami mong daldal! Saan mo dinala si Mang Isagani? Sandali, masyado ka namang atat. May mga tauhan ako nakabantay sa kanya. Kapag hindi ako dumating sa loob ng 2 oras, na hindi ko dala ang binatang may tara ng mutya, papatayin nila ang haring taksil. Siya ang magiging alay kapalit mo, Jack. Siya ang magiging alay. Kahit hindi siya nakatakda, mapipilayan naman namin ang mga damdamin ng mga nagmamahal sa kanya. Wala akong pakialam kung patayin niyo ang kapwa niyo, halimaw! Jack, tagunos dilay ka. Kahit ano mangyari, anak ko pa rin siya. Kaya wag mo siyang babaliwalain. Kahit anak niyo pa siya, Lolo Pancho, halimaw siyang kampo ng kadiliman. Marami ng buhay ang kinuha niya. Kaya nararapat lamang na mamatay din siya, kasama ng kumag na to! Jack, nagkasala ka rin. Pero binigyan ka ng pagkakataong magbago. Ganon din ang anak ko. Mamamatay na lang kayo. Magtatalo pa kayo. Jack, sigurado ka ba? Nahahayaan mo lang na patayin namin si Isagani? Tumigil ka! Wala akong pakialam sa'yo. Bilang na rin ang oras mo, halimaw ka! Ako na tatapos dito, Jack! Nagulat sina Jack at Lolo Pancho nang biglang sumugod si Magno, papalapit sa nakatayong si Gusting. May hawak itong itak habang sumisigaw sa galit, pero mabilis nakailag ang kalaban. Nagawa nitong suntukin ang sikmura ni Magno. Kasabay ng pagkagat sa balikat nito ng aswang na si Gusting, nanlalaki ang mga matang napasigaw si Jack sa sobrang pag-aalala para kay Magno. Sige na! Patayin niyo na silang lahat! Huwag niyo na akong alalahanin! Katapusan nyo na! Pagkasalita ay mabilis na binuwat ng halimaw ang katawan ni Magno, saka inihagis sa paanan ni Jack. Gumulong ang kaibigan sa sobrang sakit ng katawan nito. Dala ng matinding galit, tuluyang nagwala si Jack. Sinugod niya ang mga halimaw. Magkakasunod na sipa ang pinakawalan niya na tumama naman sa katawan ng kalaban. Sabay-sabay silang bumagsak sa lupa habang sunog ang mga katawan nila. Bawat tamaan ng sipa ni Jack ay bumabagsak sa damuhan. Nagkikikisay na bumubula ang mga bibig na parang nalalason, kasunod ng mabilis na pagbabagong anyo bilang tao. Dahil sa malakas na komosyong nagaganap sa gitna ng baryo, ay nagsilabasan na ang mga tao. Lahat ay nagulat sa nakitang mga nilalang na pinagtutulungan ang binatang may pambihirang lakas ng sipa. Mga kasama! Sinasalakay po tayo ng mga dardaro! Nasa panganib kayong lahat! Kailangan niyong lumaban! Papatayin nila ang mga panganay niyong anak na lalaki! Walang gustong magsalita. Lahat ay takot na takot sa mga nangyayari. Habang may isang lalaki ang nangahas na lumapit sa mga halimaw, may dalatong itak. Ganon din ang iba pang mga kalalakihan na kanya-kanyang dala ng sandata. Imbis tumakas,
ay nakahanda ng tumulong kay Jack. Ang lahat ng napapatumba ng sipa ni Jack ay pinagtulungan ng taga at saksak ng mga tao. Hindi nila ito binigyan ng pagkakataong maghukay pa sa lupa para tumakas. Agad na nila tong pinapatay. Nahagip ng mga mata ni Jack ang tumatakas na si Gusting papunta sa kakahuyan. Sinundan niya ito kasama si Lolo Pancho. Naiwan ang kaibigan niyang si Magno na nakikipaglaban sa mga nakahigang halimaw. Mabilis na dumaan sa lupa si Gusting, kaya't nahirapan silang mahabol ito. Bigla ang paglitaw ng liwanag mula sa bato ng tangan niyang mutya. Parang itinuturo sila sa lugar na dinaanan ni Gusting. Kailangan maunahan natin si Gusting sa pagdadausan ng ritual. Natitiyak kong papatayin niya ang anak ko. Tinutulungan po tayo ng gabay ng mutya, Lolo. Kaya wag po kayo mag-alala. Makakaligtas po si Mang Isagani. Makakaligtas po ang anak nyo. Malalaki ang mga hakbang ng kanilang paa na patuloy na sinusundan ng liwanag. Hindi nga sila nagkamali. Marami pa rin ang naghihintay na mga halimaw sa lugar. Napapalibutan si Mang Isagani na nakahiga sa malapad na bato, habang nakadipang nakagapos ang mga kamay, pati ang dalawang paa. Inapaikutan ito ng ilaw na sulo. Tuluyan na ang traidor na hari ito! Tuluyan nyo na! Inilabas ng isang aswang ang mahabang punyal para tangkain na saksakin sa dibdib si Mang Isagani. Pero naging maagap ang pagkilos ni Jack at Magno para pigilan ang mga ito. Lumipad sa ere ang sipa ni Jack, habang si Lolo Pancho naman ay diretsyo na kagad sa kinaroroonan ni Mang Isagani para kalagan ito ng tali sa mga kamay. Bugbog sarado si Mang Isagani na parang kanina pa ito sinasaktan, habang si Jack naman ay abala naman sa pakikipagduelo kay Gusting. Tatandaan mo ba at sinabi ko sa'yo nung una tayo magkita? At sabi ko, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Kung meron naman akong pagsisisihan ngayon, ayun ay kung hahayaan pa kitang mabuhay. Tila nag-uumpog ang mga bato ang nangyaring paghaharap ni Gusting at Jack, kasabay ng malakas na pagsigaw ng pinuno ng mga dardaro, lalo na ang malabuwawing sipa ni Jack na tumatama naman sa katawan ni Gusting. Bumagsak ito sa lupa na lumingon sa kinaroroonan ni Lolo Pancho at Mang Isagani habang tumatakas. Parang nahuhulaan ni Jack ang tumatakbo sa isip ni Gusting. Sinabayan ni Jack ang pagtayo nito. Agad niya itong inatake gamit ang kanyang mga paa. Tumama yon sa tiyan ng kalaban at pasadsad itong bumagsak sa damuhan. Mabilis ang naging pagkilos niya nang sinakyan niya ito sa tiyan, habang magkakasunod niyang pinagsususuntok ang muka ni Gusting. Heto na ang katapusan mo! Mamatay ka! Sige lang! Ubusin mo ang lakas mo! Kasabay ng malakas na pagtawa ni Gusting ang mabilis na pagtama ng mga kuko nito sa balikat ni Jack. Bumaon ang pangin ng pinuno sa katawan niya, kaya naman natumba siya sa damuhan, habang pigil ng kanyang kamay ang bumubulwak na dugo sa sugat niya sa balikat. Tangka na sanang gaganti si Jack nang biglang lumubog ang aswang sa lupa para atakihin ang papalayong mag-ama. Akma ng tatayo si Jack, pero pinagtulungan na siya ng mga halimaw. Dala ng takot at pag-aalala sa kaligtasan ng matanda, dinama niya ang mutya ng ipo-ipo sa kanyang dibdib habang nakapikit ang mga mata. Naramdaman niya ang pagliwanag ng kanyang buong katawan, pati ang malakas na enerhiyang gumapang sa kanyang mga binti. Kasabay ng pagmulat ng kanyang mga mata, ay tumalon siyang paikot na parang may ipo-ipong bumalot sa kanyang katawan. Sabay-sabay na nagtalsikan ang mga halimaw na nang bumagsak sa lupa ay hindi na nakabangon. Makikita rin ang malalim na sugat sa balat nito, pati ang pagkasunog ng mga braso at binti na nauwi sa pagkikisay ng katawan. Habang nakatirik ang mga matang, bumubula ang mga bibig na parang nalalason. Mabilis niyang sinundan sina Lolo Pancho at Mang Isagani na hinabol ni Gusting. Nakita niyang dakot-dakot ni Gusting ang braso ni Mang Isagani. Natumba naman sa damuhan si Lolo Pancho nang maglaban ang dalawang dardaro, pero nabihag ni Gusting si Mang Isagani. Sige, kapag lumapit kayo,
Papatayin ko ang haring hilaw na ito. Patutunayan ko na ako talaga ang malakas at makapangyarihan. Patayin niyo na siya! Huwag niyo na akong isipin! Masama akong tao at marami na ako napatay. Kaya wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Hindi ko hahayaan na mamatay ka, anak. Mahalaga ka sa akin. Matagal kitang hinanap. Gusto pa kitang makasama na matagal. Kaya't pakiusap, anak. Lumaban ka! Parang eksena sa pelikula. Meron pa kayong hindi alam. Hindi ba, Isagani? Ang kumag na barumbadong bayani ng baryong ito na nagbabago ay ang anak mong ipinamigay. Ano, tama ba? Tignan ko lang kung hindi ka patayin ni Jack matapos niyang malaman na ikaw ang ama niya. Matagal na hindi nakapagsalita si Jack. Nagpalipat-lipat ang kanyang mga tingin sa mukha nito, lalo na sa mukha ni Mang Isagani. Nanghilid ang mga luwang nakatingin sa kanya. Hawak ang leeg nito ni Gusting, habang nakaumang ang matalas nitong mga kuko sa hari ng mga dardaro. Anong ibig mo sabihin, Gusting? Siya lang naman ang taong matagal mo nang hinahanap. Ang ama mong umabando na sa'yo matapos na mamatay ang iyong ina. Pinabayaan kaya! Totoo ba to? Totoo ba to, Mang Isagani? Patawarin mo ako, anak, sa mga nagawa ko. Pero hindi totoong inabando na kita. Nagkamali lang ako sa naging desisyon ko. Naramdaman ko may hawa na ako ng aswang. Kaya nilayuan kita para hindi ka matulad sa akin, anak. Namatay ang iyong ina nang sinalakay kami ng mga aswang. At dahil sa pagprotekta ko sa iyo, kaya ako naging isang halimaw. Bakit hindi mo sinabi, anak, na paniwara ang buhay ng anak mo dahil sa ginawa mo? Kaya hindi na po ako nagpakita pa kay Jack. Dahil masama akong ama. Kaya iniwan ko rin po kayo, Tay. Dahil isinakripisyo ko ang sarili ko para lamang mailigtas kayo sa kapahamakang dala ng pagiging dardaro ko. Magsasalita pa sana si Jack habang nanlalabo ang kanyang mga mata ng dahil sa luha. Nang makita niyang biglang umikot si Mang Isagani, nagbago ang anyo nito, dahan-dahang naging dardaro. Saka sinakmal nito ang leeg ng halimaw na si Gusting. Kaya naman, sinamantala ni Jack ang pagkakataon. Tumakbo siyang pasugod kay Gusting, saka malakas niyang sinipa ang ulo nito. Sa sobrang lakas, ay tumalsik ang ulo nito palipad sa ere. Bumagsak sa lupa ang pugot na ulo ni Gusting, kasabay rin ng pagbagsak ni Mang Isagani sa damuhan. Anak ko! Isagani! Tay! Magkakasabay silang dalawa na lumapit sa nakahigang si Mang Isagani. Habang sugatan at habol ang sariling hininga, dumating na rin si Magno, kasama ang taong bayan, para ubusin ang natitirang mga halimaw. Tay! Tay! Patawarin mo ako sa pagkukulang ko, anak. Hindi ko sinasadyang iwan ka. Naiintindihan ko po kayo, Tay. Ang mahalaga po ay nakaligtas kayo. Hindi ko akalaing tunay pala kitang apo, Jack. Kaya pala ikaw ang pinili ng mutya ng ipo-ipo. Kasabay ng paglitaw ng pulang buwan, ay siyang pagbabalik ng anyo ni Mang Isagani bilang tao. Pinagtulungan nilang alalayang makatayo ang kanyang ama. Saka naglakad papalayo sa kakahuyan. Pagkatapos nila magpaalam sa kaibigan at sa taong bayan, ay humingi rin ng tawad si Jack sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan. Tanaw ang kanilang paglayo ng mga tao, ay hindi na muling umalingaw-ngaw ang kwento tungkol sa barumbadong binata at sa mga dardaro. Naglaho na parang bula si Mang Isagani, Jack at Lolo Pancho. Nagpakalayo-layo sila sa baryo. Ang huling naging balita ay nawala ang hawa ng pagiging aswang ni Mang Isagani dahil sa mutya ng ipo-ipo. Namuhay sila ng tahimik sa ibang lugar na walang nakakakilala sa kanila. Sa isang liblib na baryo ng Mulanday,